Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa pinaka-main vlog natin mga kamay. So, tapos yung day 4 na revenue update sa Jackie Lu mga kamay, and still si Japper Sniper pa lang nanguna, which is meron siyang $1,426 mga kamay in just 4 days mga kamay. At syempre, kung i-convert mo yan sa Philippine Peso, that's around 81,000. So, may pambayad na si Bajabel sa penalty kung hindi man siya makagraduate. Pero malabo po yun na hindi makagraduate yan. At meron na siyang 12 na upload mga kamay as of now, September 6. So, kumbaga halos 2 vlogs a day si Japper mga kamay. At ang sumunod mga kamay si Louie TV. Meron siyang 751 dollars. So, nasa around 40 plus mga kamay. At konti na lang, may pambayad na rin si Kapanalig ng penalty. So, meron na rin siyang 12 na upload. At si Japper nga pala, nag-average ng parang daily income niya is 20,000. Si Kapanalig nasa 10,000 plus. At yung panlast mga kamay, si Kiefer, official vlog, meron na siyang $447 mga kamay. So that's around 26,000 pesos. So nag-average si Kiefer ng 6,000 plus per day. So hindi na po masama at konti na lang meron na siyang pambayad sa penalty. At meron na siyang 16 na uploads as of now, September 16. Siya po ang pinakamarami, kumbaga ala noli to. At meron siyang latest na vlog mga which is panoorin niyo po mga kamay kasi magaling po. Kumbaga diyan ko nakilala o nakita si Kiefer sa ganyang content, which is sumasayaw sa mga event sa kalye, ganun. Yan po siya. Yan po talagang pinaka pangmalakasan na content niya. Isa sa pangmalakasan na content ni Kiefer. Kaya panoorin niyo po mga kamay. Anyways mga kamay, ito ba announcement mga kamay, si Pangit, si editor ni Japper Sniper, si Lovely is nag-apply na po ng monetization. So step 3 na siya. At yun, ang bilis within 4 days nag-apply na. Grabe. Ang lupit ng suporta ng community natin. So kumbaga yung yung iniisip niya na parang hindi siya susuportahan, yun. Kumbaga nagkamali siya ng pag-iisip. Yun ba? Solid talaga. Solid ng pag-suporta. Kumbaga hindi po biro yung mga kamay kasi hindi po nagagawa ng mga content creators na iba na in just 1 day, 2 days na pupumonetize. So kumbaga napakaswerte ni Lovely or ni Pangit na in just 3 days to 4 days mga may monetize na po siya or nakapag-apply na po. So kaya congrats kay Pangit. At the same time mga may, syempre yung pinaka-main vlog natin is kumuha ko ng video or vlog ni Japper Sniper. So siguro isa to sa mga importante mga may na video na kinuha ko para at least ma-establish natin yung salitang respeto mga may. Which is i-play muna natin diyan sa taas. I-play muna natin tapos magbibigay tayo ng comment natin regarding sa sinasabi ni Japper. So panoorin po natin mga may. Ayan. Nagalis ko rito, meron daw naghanap sa akin na vlogger daw. Nagulat daw sila, bigla na pumasok sa kubo, nag-vlog daw doon. Kaya sorry, hindi kita sisiputin. Ayaw po ng ganun, mga ka-soberd. Siyempre hindi kita kilala eh. Tapos bigla kang darating sa lugar, okay lang sa labas, pwede magtanong. Pero pag yung nakatutok na kaagad yung camera mo tapos didiretso ka sa loob ng bahay ko, kabastusan po yun. Walang problema kahit magsigaw-sigaw ka sa labas na, oy, nandiyan ba si Japper? Walang problema yun. Pero yung didiretso ka sa loob ng kubo sa bakuran tapos nag-vlog ka doon, ayaw ko po ng ganun. Kaya pasensya na. Pagka ganun po ang biglang mga giging bisita dito, hindi ko po talaga yun hinaharap. Pasensya na po. Pero pag yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko na walang problema kahit pumasok siya sa gate. Pero yung mga first timer, yung hindi ko kilala, kasi hindi mo naman kasi alam mga kasol kung sino yung mga taong biglang pupunta sa iyo eh. Mahirap na. Tsaka yun mga may, yung sinabi ni Japper, matagal na niya na po yun, sinasabi, pinapagit sa live stream tsaka sa vlog na baka kasi yung mga viewers mga may, syempre in-explain ko na rin to sa live stream. Syempre as a viewer mga may, syempre kilala mo yung mga vlogger, alam mo yung pinapala mo si Japper, yung mga iba pang vloggers sa Soul Family. So parang nagiging kampante ka na kilala mo sila lahat. So all in all, kumbaga nasusubaybayan nyo. So parang nawawala yung parang hindi ko alam kung na nawala lang siguro sa isip nila na hindi sila kilala ni Japper personally. So yun ang iniwasan ni Japper mga kamay. Pag once na nagpunta kayo dun sa Bukana, kasi yung sa labas ng mga kamay, di ba may bakod kina Japper? Pag nasa labas mga kamay, public naman po yun eh. na area kasi nga
may marami naman doon mga resort mga may beach naman talaga yun eh. So from there sa labas walang problema. Ang mahirap doon is pumasok po kayo sa sa kahit na bukas ang gate, huwag kayong papasok doon kasi una sa lahat mga may hindi po kayo kilala ni Japper at hindi kayo nag-abiso. So baka kasi iniisip nyo yung pupunta doon. Let's say for example ako, pupunta ako doon, sina Kautoy, nag-stay doon, tapos iba pang mga vloggers na hindi taga ron mismo, hindi taga ron, na pumapasok doon mga may. So baka nami-misinterpret mga may. Lahat po kami, kahit ako, sina Kautoy, nagme-message po yung kay Japper, kahit na sinabi ni Japper mga may na pagkakilala niya, okay lang magpumunta. So pero sa amin kasi bilang respeto sa mapano kasi mga may in-establish namin yung respeto, hindi lang po dahil sa si Japper ang leader namin, sa lahat po ng pagkakataon mga may. So mapa social media artist ka man, vlogger ka man o hindi mga may, kahit sa normal na bahay mga may, magdidistao ka mga may, magbibigay ka ng respeto kung magtataupo ka, hindi ka basta-basta dediretso sa isang bahay mga may para pumasok mga may. Siyempre kakato ka muna or magsasalita ka sa labas muna. So kasi mga may, pag ginawa mo yan, mga bagay yan, pwede kang nagkasuhan ng trespassing, di ba? So may kaso po yan. So buti nga mabait nga si Japper mamay. Kumbaga, pero yun nga lang, hindi niya talaga harapin yan. Kasi nga, sign to yan, disrespect. So kabastusan talaga yan mamay. Kahit saan nyo tingnan na ang gulo mamay. So maling-mali po yun talaga. So wala kahit na siguro sa akin, baka may lapses on the part ng mapa-organic man vlogger o hindi. So kumbaga nawala siguro sa isip nila na hindi sila kilala ni Japper. So sila kilala niya mga vlogger. May mga ganun kasi mga instances mga may, kasi ako nung nag-stay ako dun sa Bukana, meron ako na doon nakita ganun eh. So kumbaga mga bisita doon, kumbaga nag-stay doon, naligo. Siguro ko nawala sa isip nila na kilala niya si Japper pero tas yung ibang vlogger pero hindi sila kilala. So ang ginawa is na parang pumasok doon sa Copo at umupo parang yung parang press con dating ba. So kumbaga nangyari, syempre tingin ng tao kung tatanungin ko sino eh, kasi hindi na nga kilala mamay. So may mga ganung instances. So iwasan niyo po ganyan mamay. Kumbaga muna kayo, magtanong muna kayo kasi wala namang masama doon. I-entertain naman po kayo, pagtanong po kayo. So isa po ako sa napagtatanungan doon mamay. So kaya pag once na naman ako, so nandiyan ba si Japper? So ako naman mamay, sinasabi ko, hindi ko alam. So check ko muna. So binabanggit ko kung kanino sino madaanan, kung wala doon si Japper, tinatanong ko muna kung nasan si Japper. Bago ko sasabihin doon sa tao ko na wala pala dito si Japper, nandiyan si Japper, busy, ganun. So ganun ang ginagawa ko mamay. Para at least ma-inform po yung tao na baka magpapapicture lang or kung may vlogger man, hinaharap po yan ni Japper mamay sa totoo lang kung hindi talaga busy. So kumbaga pinaglalaanan niya po yan ng oras. So yung iba nga po is pagpunta doon kahit na hindi po expected ni Japper, basta nandun na nasa labas at nakita po nagtanong po, tapos nakita ni Japper, pinapasok po yun sa bakuran at the same time may pinapakain pa nga po mamay. In-entertain na dito na kumain, ganyan. So parang feel at home mamay. Wala po problema kay Japper. Siguro yung iba misinterpret. So like nung di ba nagkaroon ng issue nung pandemic, yung naalala niyo yung si Ubi Man. So yun isa yun mamay ang pumasok sa gate na nagba-vlog. So ayaw po yun ni Japper. So respeto muna sa may-ari ng ng bahay bago kayo gumalaw kung anong gusto niyo galaw. At magtanong muna kayo sa may-aring bahay kung pwede bang ganito ganyan. Kasi ako bilang kaibigan ni Japper, kakilala mamay, hindi ako basta nagba-vlog or pumapasok sa bahay. Lagi po ako nagsasabi sa kay Japper bilang respeto, kasi kung kaibigan mo talaga, respetuhin mo yun mamay. So ganun po ako mamay dyan sa kahit sina Kautoy mamay, ganun din. Tapos sina Franstar, ganun din, sina Jokes mamay. Lagi po yan nagsasabi mamay kay Japper. So baka nakikita nyo kasi sa vlog na open highway sa kanila sa amin. So hindi po mamay, may may abiso lagi kay Japper mamay. Hindi po namin kumbaga
dinidisrespect si Bajaber. Lagi pong may information sa kanya na pupunta kami sa sa Bocana, mag-stay kami doon, tatambay kami, wala po sa kanyang problema. Pag sinasabi naman siya na okay naman po yun talaga. So, diba? So, ganun lang po mga kamay. So, sa mga viewers dyan na makapanood itong vlog natin, so, ganun po ang gawin nyo. May mga naman may mga way naman ng communication. So, kung gusto nyo ma-meet si Bajaber, nandiyan naman si Jamie Nukum, si Mika, may pwede i-inform. Tapos yung ibang vlogger, makakarating po yun kay Bajaber. Once na-confirm po yan, re-replyan po kayo ng mga vlogger para ma-entertain kayo, lalo pag kayo galing kayo sa malalayong lugar. At lalo na hindi pa kayo vlogger, nag-effort kayo sa in-entertain talaga yan ni Bajaber, So, organic man vlogger, basta malalayo kasi hindi po biro ang tatravel ng malalayo. At the same time, lalo na may mga OFW, so sa ibang bansa, nag-effort pa na pumunta sa Bocana. Kasi yung nasa Batangas talagang sadyain po yan. Hindi po siya biro na lugar na one stop, nandun ka na kagad. So, kumbaga, malayo yung tatahakin mo. So, kumbaga, mga ganyang bagay ina-appreciate po yun ni Jaber sa mga tao na napunta doon. Basta, may abiso lang po. Tapos, respeto sa kay Jaber, sa may-ari ng bahay, para ma-entertain po kayo ng maayos at mapagandaan. So, kaya nga, ang ginagawa ni Jaber na ma-inform. Kasi, ang ginagawa kasi ni Jaber pag once na alam niya na may parating, nagpapahanda po yan. Hanggat maaari, namimili nga yan ng mga isda, may para merong ihain ng pagdating ng bisita, may pagkain na po. So hindi po yan pumipili na kung may VIP, wala po So hindi po ganun basta na timing na may abiso, sureball po yan. Mag-invite po yan si Bajaber sa papakain yan doon, lunch man or kung ano man ang sitwasyon or anong oras man na dumating yung bisita. So minsan ang bisita may dala-dala na. So doon, magsasalo-salo po kami. Magsasalo-salo sila So kasi isa tayo sa naka-experience ng gano'n doon meron nag-prepare sila ng Jaber. At isa rin tayo sa naka-experience ng sa Bocana. So during that time. So respeto po sa lahat ng support ng Sorg family So establish na po yun So yun. Sa panoorin ating po natin fans dyan, kung meron na tayong mga fans, may sinabi dito si Jaber. Lalo pag hindi pa tayo nag-meet first time, ang sa akin lang, iwasan lang natin yung biglang, yun lang ang ayaw ko talaga. Pasensya na kayo, yung biglang papasok sa bahay ko na lalo pag vlogger, nakabukas na yung camera. Kasi siyempre private na kasi yun. Hindi nyo kasi alam kung may mga ginagawang kung ano man dyan na dapat hindi maistorbo. Marami na pong pumunta dito sa bahay. Marami nang pumunta dito sa bahay na nandun lang sa labas, nagtatanong, nandiyan ba si Japer? Yun, nilalabas ko po yun. Ako pa nga na mismo nagsabi sa kanila, sige mag-vlog kayo, walang problema sa akin yan. Ang ayaw ko lang talaga, yung bigla na lang papasok sa bahay, tapos naka-vlog pa. Siyempre private na kasi, di ba, normal naman yan. Kahit naman kayo, yun So, si Jaber kasi once na expected man o hindi, basta nakita niya doon yung sinabi ko nga, like I said, nakita niya doon, siya mismo minsan nag-approach sa tao. So, tinitingnan niya muna kung organic tapos tatanong pa ngayon ng vlogger ka. So, mag-vlog ka, nagyaganon po siya. So, mag-vlog kayo, gawa kayo nagki-create pa ng ng scenario pa ngayon para magkaroon ng content yung isang vlogger So, kung makulit yan pag nakapunta kayo doon, naggagawa siya ng ibibigay na content sa vlogger. Tapos basta pag nandun kayo, pag vlogger din kayo wag muna kayong mag-on ng ng camera, GoPro nyo or basta lahat ng gadgets na So antayin nyo muna labasin kayo, tapos kausapin kayo, antayin nyo ang hudyat ni Bajaber kasi magtatanong naman po yan. So kumbaga baka nakasanayan nyo, nakikita nyo yung kami, tapos yung iba, kami po kilala na po ni Jaber. So once na kilala na kayo na vlogger kayo, so the next time pagpunta kayo dun at magsabi nga, bye, pwede ba mag-video? Papayagan po kayo magsasabi naman po yan si Jaber na ay, wag mo na kayo mag-vlog itong portion na to sa akin to. So, wag mo na kayo mag-vlog or nakapag-vlog ka na, ikat mo muna yan para sa akin to. Ikat mo muna, wag mo na kayo mag-vlog para sa akin to. So, ganun lang So, si Jaber nagaganon nag-aabiso na
sino ba naka-vlog? So, stop mo na kayo sa pag ako muna mag-vlog. So, magkaganon yun mamay. Lagi nagsasabi. Minsan, nagbablog yan. Nagbablog din kayo. Walang problema. Ang tawag ng behind the scene. Pero, much better mamay na paunahin nyo muna si Japper sa Pero kay Japper, walang problema. Minsan mamay na minsan nauna ko portion lang uploading. So, hindi po siya masyadong maselan pagdating sa ganyan Kasi alam naman niya sa sarili niya, yung capacity niya na kahit na meron nang nauna sa kanya nag-upload kahit portion lang doon mamay is papanoorin pa rin siya, alam niya sa sarili niya. So alam niyo yung kapasidad ng niyang channel niya. Pero sabi ko nga sa inyo, respeto. Kahit na hindi sa inyo sabihin, dapat kayong makiramdam ng sa paligid niyo. Lalo kumbaga makiramdam kayo kung anong nangyayari. Pag alam niyo na may nagbo-vlog, respetuhin niyo po ang lalo na si Japper. Okay. So yun lang sa akin mamaya. Base lang yan sa ko sa assessment ko doon sa sinasabi ni Bay Japper. Kasi yung tao na yan, hindi po yan madamot. So, next tayo mamay. Ito, mga kasober, marami kasi ang pumupunta na sa akin dito ng mga small YouTubers na nagsusumbong sa akin, nagkukwento, di ba? Pero hindi ako magbabanggit ng mga pangalan kasi naiintindihan ko kasi yan. Na galing daw sila kay ganito, ganyan, bla bla bla. Pinuntahan nila yung mga sikat na mga vlogger at nagulat daw sila dahil nung nag-video sila, pinapabura yung kanilang mga vlog at hindi sila pinapayagan na mag-video doon. Pwede silang bumisita pero bawal silang mag-vlog. May mga ganong mga vlogger. So siyempre yung iba nagpunta sa akin, nagsumbong na si pala ganito, ganyan. Sa Japs, meron ako nito, mga matatanda pa nga yung iba, matatanda na mga followers ko, pinuntahan ko dito. Nagsumbong sa akin, Japs, si pala ganito, ang pala, hindi pala, masama pala ugali nun. May mga gumaganon. Kasi, nag-vlog kami doon, hindi kami pinayagan. Kahit nagpaalam na kami, ay hindi kami pinayagan na makakuha ng clip na kasama sila. May mga ganon. So ako mga kasunod, hindi ako ganon. Pero, naintindihan ko sila, yung mga vlogger na yun na hindi sila pinayagan. Kasi, unang-una mga kasoward, depende kayo sa vlogger kasi once ikaw kasi mag-promote ka, katulad ko, kapag ako, ang lakas ko nung 2019, 2020, kita nyo naman yung mga vlog ko, lalo yung nagdadagat ako. Yun mga may. So regarding sa promotion, so kay Japper mga may, parang wala sa kanyang problema yun. Hindi nga nagpapabayad yan eh. So sa kahit na pagbalik-balik na rin man naman dumamay, never po yung nagpapabayad regarding sa promotion. So magpapromote ng channel mamay. Sa kanya, mas natutuwa pa nga siya mamay na meron siya may ipapromote kasi nakatulong siya sa mga kapwa small YouTuber. Kasi bakit ka mo mamay? Kasi galing po siya din mamay. So kahit nasabihin natin na siya nag-extra effort sa channel niya kasi wala naman sa kanya nag-promote talaga, siya lang talaga nag-isip niya ng content na mag-boom siya. So kaso lang itong tao na tumamay is talagang yun talagang parang token of gratitude sa mga kasi yung mga vlogger mga na nagsulputan is dati pong mga viewers yan. So ako dati akong viewer na naging vlogger. So kumbaga isang token of gratitude niya na once ng vlogger guys, pwede niya i-promote mamay pag nandun ka. So tapos yung ibang ginawa niya mga vlogger mamay, kumbaga naging risky sa kanya. Kasi nga, sabi ko sa live stream na mahati ang views, pero hindi po inintindi ni Bay Japper yun kasi alam niya sa sarili niya yung capacity ng channel mamay at alam niya yung discard kung paano siya makakuha ng magandang views sa channel niya. At yun mamay, di ba nabanggit ko na mayroon siya pinopromote ng mga channel mamay, dati siya lang priority kasi nag-iisa lang siya vlogger. So ngayon nung nag-promote siya ng vlogger sa ibang iba sa Bukana, sa ibang mga vloggers mamay, yung ibang vlogger is may potential. Ang nangyari is lumipat po yung ibang viewers. So nangyari hindi na priority si Japper. So first priority na nila yung vlogger na promote ni Japper. So second priority na si Japper. Nangyayari po yan mamay. So kaso lang hindi baliwala po yan kay Japper. So kumbaga mas happy pa nga si Japper kasi nga may time mamay na siguro pag once na huwi na ang views ni Bay Japper at lumakas itong promote niya,
may pagkakataon mga kamay, pag humingi ng tulong si Bejaber, hindi po siya pahindihan mga kamay. Kasi una sa lahat, isang ano yan, kumbaga malaking utang na loob ng isang content creators na umasenso ng mga kamay na magbalik kumbaga lumingon sa pinanggalingan mga kamay. Kung sino sa'yo, nag-mold as a content creator, siyempre si Japper mga kamay. So hindi mo pahindihan yun. So pag napahindihan mo mga kamay, ay hindi ka kumbaga ang sabi sa ang word na wala kang utang loob sa tao mga kamay. So kahit nasabihin natin na hindi man dapat karapat-dapat sabihin, pero yun mga kamay, literal. So kumbaga sa ngayon, sa palagay ko mga kamay, is kahit na mag-promote si Japper, mahati ang viewers mga kamay, still meron po ulit siya hindi po siya, may diskarte talaga yan dyan si Japper. Kumbaga isang content creator na matalino mga kamay. Sabi ko sa inyo, sa matalino, madiskarte, basta nandyan na lahat. Pag nakita niyo po yan mga kamay, makikita niyo yung nakikita niyo yung vlog. So kumbaga nandyan na lahat mga kamay, yung parang attitude when it comes sa sokbet o sa pag-vlog mga kamay. So tsaka yung kung napapansin nyo si Japper mga kamay, parang siya lang nagpo-promote na hindi nagpapabayad. So yung iba ayaw mag-promote, yung iba nagpapabayad. So normal lang po yun, di natin masisisi. Pero sabi ko nga, pag ito sa live stream na sana yung ibang channel na lumaki na. So syempre, tingnan nyo kung saan kayo nanggaling mga kamay. Kahit na kayo kahit po kayo nag-umpisa sa channel nyo, kayo nag-extra effort, syempre, tingnan nyo yung nakaraan nyo mga kamay. So baka yung nakaraan nyo, yung sumuporta sa inyo ng mga viewers na naging vlogger mga kamay, baka pwede nyo naman na mai-promote mga kamay. Kasi kung hindi dahil sa viewers mga kamay, sa totoo lang, literal, wala po kayo dyan sa kinatatayuan nyo. So tatandaan nyo po, alam nyo kung sino nagpa-asenso sa inyo, viewers mga kamay, supporters. So wala kayo sa kinalalagyan nyo ngayon na malaking vlogger or isa kang endorser sa isang kumpanya mamay, kundi dahil sa support ng mga viewers mamay. So lagi niyo pong patatandaan yan. At huwag niyo na pag once na meron kayo nakakita meron kasi akong nakita na ninineglect yung mga viewers o supporters pag once na nasa highway, meron ganun mamay. So kumbaga hindi lang naisip mamay na yun na nagano sa kanila. Ang naglagay kung nasa man sila ngayon. So dapat hindi po makalimutan ng mga content creators. Kumbaga sabi nga, always stay on the ground. So kumbaga fit on the ground mga kamay. So maging mapagkumbaba tayo, lalo na sa mga organic viewers, sa mga organic viewers naging vlogger na gustong pa-promote dahil fanatic sa inyo. So huwag niyo po kakalimutan 'yon. So yung iba ayaw magpa-video pag once nandun nagpa-picture, okay, pero pag vlogger pwedeng magpakita lang tapos ayaw mong po-vlog. So kumbaga hindi naman po yung kalabisan. So hindi naman kahit na sabi natin inisip niya may threat, hindi naman threat mga kamay. Still yung viewers nun nandiyan pa rin. Mas maganda nga yun mga kamay na nagiging hindi kayo selfish sa mga viewers at lalo na sa mga vlogger na nagpapatronize sa inyo. So yun lang po mga kamay sa akin lang So para at least may masmasan yung ibang hindi ko alam kung sa atin wala naman nanonood ng mga big time vlogger. Si Japper lang naman nanonood sa atin mga kamay. So alam niya sinasabi ko mga kamay, kasi ito si Japper, hindi po ako mag-i-stay dito sa Surf community kung ang ugali niya ni Japper masama. So tatandaan niyo po yan, mark my word mga kamay. Pag masama pa ugali niyan, hindi maayos ang ugali niyan, wala pa ako dito, hindi po ako mag-i-stay. So maghahanap ako ng ibang mga content creators na maayos yung pag-uugali on and off cam. So yung po mga kamay, ganun lang kasimple yung mga kamay. So sana yung ibang content creators mga kamay, kahit mapagbigyan, hindi naman sa araw-araw, mapagbigyan lang yung iba. So hindi man lahat, at least may mapagbigyan na iba. So yun lang po mga kamay. Yun, dito ko na tatapusin yung vlog natin at sobrang thank you po sa lahat ng mga manood nitong video na to or reaction video. Hopefully mga kamay, lagi pong sinasabi yung salitang respeto, ang dapat dalhin niyo po sa pang-araw-araw, hindi lang po sa isang individual pero sa pangkalahatan po. So kung saan man kayong lugar pumunta, dahil dapat niyo po yan, bit-bit niyo po yan mga kamay. So sa
mapamahay man, sa bahay man, sa labas ng bahay o sa loob ng bahay, sa kalsada man, basta sa lahat ng ng pagkakataon mga may. So, bitbitin po sa lahat ng respeto mga may. So, maraming salamat po sa lahat ng makapanood nito. At lagi pong paalala ng vlogs na don't skip ads at abangan nyo pong panood ng vlogs natin sa lahat ng content creators na pinapanood nyo. So, isa na po ako doon mga may. At alam nyo na, dyan po kami establish ang aming mga channel. So, paano nyo mga may? See you sa next vlog po natin, mga kakamay.